any case, ang pag-uusapan natin is itong mga salita ni Miss Ai de las Alas at nagsasabing, mga kapamilya, mag-sorry daw kayo sa kanya. Ako, hindi ako magsusorry. Parang mas gusto to kaysa sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Alright, na silip ko na kanina na nagka-snow. Snow. Even in springtime. Basta naman yun. So, ang gagawin natin ay tatanggalin natin tong snow. Brush tayo. Mga iba magpapala. Okay. Yan. Ganun talaga ang buhay dito sa Amerika. Kala nyo masayang may snow. In a way, okay na rin to. Snow kaysa yung mga iba, tornado. Mahirap, tornado, biglaan. So, di ba? Mga iba, earthquake prone. Dito sa Michigan, sa aming lugar, malamig. Sabi nga nila, pure Michigan. Ano lang yan? Tanggal. Basta naman yun. Ito. Pasukbit. Alright. Nemas. Oy mga kuya-kuy, this is Kuya Mike, ang Kuya sa Amerika. This is for the Kuya-kuy list. So it is going to be a very interesting ride dahil nag-snow. Akala natin ay tapos na itong winter, or tapos na, at least alam ko tapos na ang winter actually. It's spring, officially spring here in the United States. Alam nyo naman yun, mga taga North America. But ganun talaga, even sa April kuminsan nagsusnow, and I have encountered that. But any case, ang pag-uusapan natin is itong mga salita ni Miss Ai de las Alas at nagsasabing, mga kapamilya, mag-sorry daw kayo sa kanya. Ako, hindi ako magsusorry. Okay mga kuya-kuy, again, this is going to be a very interesting ride dahil first time natin mag-video while katatapos lang mag-snow. So this is kind of unusual, pero it has happened before. So wag tayo mag-alala. Ingat lang. Any case, ang pag-uusapan naman natin na ngayon is itong si Miss Ai de las Alas na nagbigay ng komentaryo at nagsabi na sa mga taga-kapamilya na ng okray o na buwisit o na asar sa kanyang pagbisita sa It's Showtime after 9 years daw, yun sabi niya. And ang paliwanag niya was that siya ang nawalan ng kontrata sa ABS-CBN. Ewan ko kung may offer or wala, pero again na lumipat siya sa GMA Network. I have no problems with that, particularly during that time naman mukhang maayos naman yung kanyang sitwasyon. Mga puro hits siya sa ABS-CBN. Yung paglipat niya is it's been 9 years. So ako naman, I would be very happy and be glad na makita siya sa It's Showtime. If walang nangyari doon sa politika. So ang sinasabi niya is that wag kayong mga kapamilya, okay, kasama na ako doon, wag kayong mabwisit. In fact,
dapat mag-sorry daw tayo dahil sa kinainisan natin siya. And again, gumawa tayo ng vlog regarding yung pagpunta niya dyan together with Christopher De Leon. I have no problems talaga na bumalik siya. Ang problema ko lang is that nabwisit tayo na siya ay isang enabler. Enabler na biglang bumaliktad, na tipong all of a sudden pumunta siya doon sa mga pumatay ng franchise ng ABS-CBN. Hindi lang franchise, pumatay pa ng mga tao. At inamin yan ni Digong. And even the family ng mga Marcoses, marami na yung pinapatay. Kailangan pa ba nating ulit-ulitin yan? Siguro nga, para sa kapakanan ni Miss Ai de las Alas. Doon sa mga kasamahan ni Miss Ai, pakisabi ito pakisabi na may video na ganito. Ako mismo ay nabwisit because doon siya lumipat sa Marcos Duterte. For what? For more corruption? For more killings? And again, the fact is, si Miss Ai, binigyan niya ng award ng Vatican. And yet, dapat siguro tanggalin na yung award na yan. Dapat isole o dapat kunin yung award na yan from Miss Ai. Dahil, you just cannot condone yung mga corruption, yung pagnanakaw, and killings, actual killings. Bakit ka lumipat, Miss Ai? Because what? Dahil nagalit ka at may malaking tampo kay Chris Aquino? Pero, come on, paninindigan about corruption, about killings. That's the whole hula-baloo. Kumbaga, you're an eyesore sa ABS-CBN na ayaw ng mga ganitong bagay. Nagbabantay sa corruption. And here you are, pinangalandakan mo na tipong, hey, kayo nga pumunta sa GMA and mini-welcome mo kami. Sandali, hindi ikaw may-ari ng GMA network. Kahit wala ka pang pa-welcome, no need. There was really no need. Kahit wala ka pa dyan, mangyayari ito. So maling-mali po kayo, Miss Ai de las Alas. Yes, before talagang saludo ako sa inyo. Dahil sabi nyo nga, makakori kayo. You were there sa mga rallies ni Miss Cory Aquino, during the election time. At pinagmalaki yan ni Miss Chris Aquino. But because of that, talagang binenta mo yung sarili mo, binenta mo yung paninindigan mo. Kumampi ka sa mga walang kakwenta-kwenta. So, ngayon, I tell you, talagang wala ka na makukuha. Wala kang redemption. Wala kang redemption na makukuha. At walang amor ang mga kapamilya sa'yo. Sinaktan mo na nga yung nagbigay sa'yo ng limpak-limpak na pera. And then, of course, yung stature mo. Natawa ako dito sa I think this is going to be the latest na sinabi niya, no? Ai de las Alas returns to ABS-CBN. Ang lungkot kasi dahil halos walang tao sa ELJ building. This is the building sa ABS-CBN, no? Nasanay ako sa napakaraming tao. May coffee shop at restaurant na dating tambayan namin, pero wala na. Medyo naluha ako, nalungkot talaga ako. Wow, nalungkot ka. Talaga, awang-awa ka sa ABS-CBN at siguro naman naawa ka rin sa mga empleyado, no, na natanggal. 11,000 of them. Napaka-hypocrite mo talaga, Ai. Such a fake na tao, totoo lang. Exposed ka talaga ngayon, okay? Huwag ka nang bumalik sa ABS-CBN, please. At huwag ka nang bumalik sa It's Showtime. And more than that, sa mga nagsasabi, lalo na dun sa mga ibang nagko-comment, na move on na po kayo, Sir Mike. This move on thing, lalo na sa Pilipinas, is gustong-gusto yan na marinig ng mga corrupt na politician. Gustong-gusto yan ng mga nakapinsala sa Pilipinas, sa inyo mga Filipino. Dahil ang gusto nyo, another story, another development. Hindi pa nga tapos yung pangyayari, pag-aayos ng mga issue, gusto nyo nang mag-move on. May nangyari ba sa PhilHealth? Mukhang lipas na yung kwento na yan. Move on, di ba? May nakapagnakaw na .
tapos na. Gusto nyo rin mag-move on sa mga nakapatay. Move on sa mga Marcoses. Mag-move on na. Yan ang gustong-gusto ng mga Marcoses. Na mag-move on kayo o mag-move on tayo. And ngayon, ito na ang Philippine Charity Sweepstakes Office na halos araw-araw may nananalo at kuminsan yung milyon-milyon ang pagbili ng supposedly na mga lotto tickets na ito. Who has the right mind na mabumili ng milyon-milyon? Sinong gagastos ng ganyan? Just to get and earn that jackpot na halos araw-araw may nananalo. Or gusto mo rin mag-move on, do some investigation naman. To be honest, nahihinaan nga rin talaga ako sa, sa journalism sa Pilipinas. Parang wala eh. Kuminsan mas may makukuha ka pa kay Maharlika. Na mga kwento. Although I'm not really a fan of Maharlika, kasi ganun pa rin eh. Kay Duterte pa rin siya. This is what's going on sa Pilipinas. It's what bagong topic, bagong mga kwento na sensational, and then nakakalimutan na yung mga iba pang kwento about corruption and killings. Kinalimutan na dahil nga move on. So sa mga taong nagsasabing move on, huwag kayong mag-move on, dahil yan ang gustong-gusto talaga ng mga corrupt. Yun ang gusto nilang mangyari sa inyo, nakalimutan ng lahat, and yet dusa pa rin kayo dyan sa Pilipinas. Alright, so that's about it tungkol sa kay Miss Ai de las Alas. Alright, again, ito po si Kuya Mike of the Kuyakoy List. It's a brands, branding, and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po kayo sa ating channel and give it a thumbs up. Hit on that notification bell. We want to check as well yung the Kuyakoy List extras natin na $1.99 per month. Just hit the join button and check my website, kuyakoylist.com. Again, ito si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kanoonang Filipino-American for online stores. Tangkuyan nyo sa Amerika. This is for the Kuyakoy List.